Samantala sa templo na kinaroroonan ni Sarante, ay kasalukuyang nakikipaglaban ito sa elf na dinala ni Ronan dito. At sa sandaling ito ay inatake ng babaeng elf, si Sarante gamit ang kanyang espada, habang si Sarante naman ay sinalag ito gamit ang kanyang magic. Pagkatapos nito ay ginamit ni Sarante ang kanyang magic, na tinawag niyang Ventus, at pagkatapos nga niyang gawin ito ay biglang lumabas ang malaking ipo-ipo sa harapan ng babaeng elf. Sa kabilang banda ang babaeng elf nang makita ang atake niyang ito ay natuwa, at sinabi pa na ito nga ang gusto niyang makita na gawin niya. Kasunod nito ay naglabas din siya ng kanyang sariling madilim na kapangyarihan, at inilagay ito sa kanyang espada. Kasabay ng isang nakakatakot na ngiti ay pinakawalan niya ito patungo kay Sarante. Nang magtagpo ang dalawang atake na pinakawalan ng mga ito ay nagdulot ito ng isang malaking pagsabog sa lugar. Pagkatapos ay makikitang muling nagkatitigan ang dalawa, at habang ginagawa nila ito ay mapapansin naman na naghahanda na si Sarante ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay, at habang ginagawa pa niya ito ay bigla namang nawala ang babaeng elf. At pagkatapos nito ay sorpresa niyang inatake si Sarante gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kabutihang palad ay agad na nakapag-deploy si Sarante ng kanyang mana shield, at prinotektahan ang kanyang sarili laban sa ataking ito ng babae. Kasunod naman ito ay tumawa ang babaeng elf, habang si Sarante naman ay nananatiling walang ekspresyon. Kasunod nito ay muling nagsagupaan ang dalawa, at parehas na napaatras. Pagkatapos nito ay muling nagkatitigan ang dalawa, at habang ginagawa nila ito ay pinahiran ng babaeng elf ang sugat sa kanyang mukha, at saka tumawa na sinasabi na para talagang isang matandang fox si Sarante. Kasunod nito ay sinabi niya na nakakapanghinayang kung papatayin niya lamang siya, kaya muli niyang hinimok ito na sumali na sa kanilang organisasyon. Binanggit pa nga niya na kung sasali siya ay malamang na magkakaroon ito ng executive na posisyon, katulad niya. Galit naman na muling tinanggihan ni Sarante ang alok niyang ito, at sinabi na masyado siyang religious para maglingkod sa isang kulto. Pagkatapos niyang sabihin ito ay sinabi niya sa babaeng elf na tila nangangalawang na ito sa kanyang mga kakayahan, dahil ang tinaguriang anino ng kanilang lahi ay napakabagal na ngayon. Tinanong din niya kung ang turo ba ng kanilang organisasyon ay hindi akma sa kanya, kaya nangyari ito. Ngumiti naman ang babaeng elf at sinabi na walang katotohanan iyon, dahil ang totoo ay tinatamad lamang siya, kaya hindi siya nagsasanay. Sinabi pa niya na masyado lamang nagiging busy si Sarante sa pagbibigay ng oras para sa mga batang iyon, para makatakas, kaya hindi niya siya nabibigyan ng masyadong atensyon. Nagulat naman si Sarante matapos marinig ito mula sa babaeng elf. Pagkatapos ay sinabi pa ng babaeng elf na nagsagawa pa ito ng isang nakakahiyang pagdrama para lamang hindi madamay ang mga batang iyon noong nasa kama pa siya. At para na din makaalis ito nang hindi nag-aalala sa kanya. Kasunod nito ay sinabi niya na naku-curious siya sa isang bagay, na kung bakit ang isang katulad niya na walang interes sa mundo ay ngayon ay pinoprotektahan ang mga batang iyon. Sinabi naman ni Sarante na ang mga batang iyon ay mga bisita lamang niya na aksidente niyang nakita, kaya hindi na niya kailangang mag-isip pa ng mga walang kwentang bagay, gaya ng pagdamay sa mga ito. Kasunod nito ay nagkaroon ng isang galit na ekspresyon si Sarante, at nagbanta na kung lalampas na siya sa kanyang limitasyon, ay mahihirapan na siya na paalisin siya sa lugar na ito ng buhay. Ngumiti naman ang babaeng elf at sinabi na nakakatakot ang pagbabanta niyang ito. Ngunit sinabi din niya na ano ang magagawa niya, dahil nagawa na niyang idamay ang mga batang iyon. Pagkasabi naman niya nito ay narinig ni Sarante ang pagsabog, na tumawag sa kanyang atensyon. At nang tingnan niya ang lugar na iyon, ay agad niyang naisip na iyon ay kung saan nagpunta si Ronan. Habang na-distract pa siya sa mga nagaganap kina Ronan, ay agad din namang nagsagawa ng palihim na pag-atake ang babaeng elf, at nang mapansin ito ni Sarante, ay huli na ang lahat. Dahil sakto namang tatama na ang ataking ito ng babaeng elf. At habang nakangiti pa ito sa kanyang ginawa, ay makikitang naputol na ang isa sa mga kamay ni Sarante. Samantala si Ronan ay kasalukuyan ng nakaharap ang twin-headed ogre, at habang naglalaway pa ito na tila handa na silang kainin ng buhay, ay mayroong takot na ekspresyon ang mga ito, at tila natulala na sa takot. Nang makita naman ito ni Ronan, ay sinigawan niya ang mga ito, at sinabi na kailangan nilang gumising, at pumunta sa kanyang likuran,
dahil hindi nila makakayang sagupain ang halimaw na ito. Habang sinisigaw pa ni Ronan ang mga paalalang ito, ay tila ngumiti naman ang higanteng halimaw, at pagkatapos ay makikita na ang higanteng palad ng halimaw na ito ay tatama na sa ngayon sa nakatulala pa rin na si Braum. Nang mapansin naman ito ni Braum, ay sinubukan niyang iwasan ang parating na atake. Ngunit sa sandaling iyon ay tila hindi nakikinig ang kanyang katawan dahil sa kanyang takot. Kaya napasigaw na lamang siya sa sakit ng tumama na sa kanya ang higanteng palad ng halimaw na ito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalsik sa di kalayuan at nawala ng malay. Samantala si Asel at si Maria ay nagulat nang masaksihan ito. Dahil masyadong mabilis ang pangyayari. At nang tingnan nila ang higanteng halimaw na yon ay halos katabi na nila ito at nakaakma ng atakehin sila ng kanyang higanteng kamao. Nang makita naman ito ng dalawa, ay sinubukan nilang umalis sa kanilang kinatatayuan, ngunit hindi nila maikilos ang kanilang mga katawan. Sa sandali namang tatama na ang atake ng halimaw na ito, ay mabilis na sumugod si Ronan para pigilan ang pagtama nito sa kanyang mga kaibigan. At sa puntong ngang iyon ay tumama na ang dulo ng kanyang espada sa higanteng kamao nito, nag-aalala namang sumigaw ang dalawa sa kung ano ang nangyari kay Ronan. Matapos namang matagumpay na mapigilan ni Ronan ang ataking ito ng halimaw, ay tila nagtataka naman ang ogre na ito sa kung paano nagawa iyon ng isang maliit na nilalang. Habang naguguluhan pa ang halimaw na ito sa nangyari, ay tinawag ni Ronan si Asel at si Maria, at sinabihan na isama si Sita at gamutin si Braum. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang espada, ay makikita rin na galit na ito, at sinabi na ang halimaw na ito ay kanyang bisita at siya na ang bahalang tumapos dito. Sa susunod na episode, ay maganap na ang labanan sa pagitan ng babaeng elf at ng grupo ni Ronan. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.